Hello po mga kabarangay. Welcome to another edition. Personal special messages edition po ng Sa Barangay Tayo. Ngayon pong Kapaskuhan at darating na bagong taon. Katatapos lamang po ng maulang Pasko. Binabati ko po ulit kayo. Bagamat maulan, nagdaan po ang taon na para po sa Barangay Tayo, inulan po ng maraming swerte. Nakasama po natin at may bago po tayong co-host na makakapiling natin si Kapitan Don Francisco, and of course nandiyan po lagi si Kagawad Marie Formentera and SK Mai Salazar. Alam mo, every incoming year hindi natin may iwasan na magkaroon po to look back on the year that was. And masasabi po namin dito sa Barangay Tayo, napakarami ho naming na-impart hopefully at natutunan in the process of teaching our barangay officials the ropes of barangay public services. Napag-usapan po natin ang basic budgeting, paggawa ng budget ng SKs at saka ng barangay. Napag-usapan po natin ang mga dynamics ng mga committees dito po sa ating council, mga Committee on Peace, Committee on Youth, Committee on Infra, lalong-lalo na yung Finance and Finance Committee na supposedly naghahawak daw ng budget ng barangay, which of course natutunan nating lahat na hindi naman ganun talaga ang role ng chairman. So marami ho tayong natutunan at marami pa ho kaming nais na i-impart sa inyo sa darating na taon. Isa na po doon, ang amin pong ipinangako sa inyo na magkakaroon tayo ng on the spot na gagawa tayo ng resolution at saka ng ordinansa. Kasi napansin ko na huli ko na kung saan kayo nahihirapan kasi maaaring na andyan yung templates, yung halimbawa pagkokopyahan natin ng format ng isang resolution o ordinansa, pero nahihirapan kayo ano ba ilalagay sa whereas provision. Nadali ko po yan, medyo na-gets ko po at nakuha ko po yung inyong minimiti na siguro ay nahihiya kayong magsabi, pero nadali ko po dahil may mga ilang nagtanong sa akin na paano ba talaga yung whereas provision na yun, paano namin dadalihin. So, hindi ganun kahirap. Basta mag step by step process lang po tayo sa paggawa ng ordinansa, tsaka resolution, tsaka yung whereas provision. Mag-uusap po tayo from one barangay to SBT, another barangay to SBT. Mag-i-invite po kami ng councils. Kayo po ang magsasabi kung ano kinakailangan ninyo. Isusulat natin together. I bet you mahagawa po tayo ng magandang resolution at tsaka ordinansa para po makatulong sa inyong barangay. Isa ko rin pong na pagtanto-tanto, kung tama man ang Tagalog ko, na napagdikit-dikit na karamihan pala sa ating mga barangay officials, wag ko sana kayong ma-insulto sapagkat lahat tayo nag-aaral, ano. Hindi nyo kailangan mag-insulto, ma-insulto sapagkat ang hinihingi lang naman ng Constitution able to read and write laang. So, marami nga sa inyong tumakbo na maaaring hindi nakagraduate pero nais matuto. Yun naman ang maganda doon, ano. Kaya ho nandito ang BSBT para tayo ay magtulungan. So, marami kami napapansin sapagkat may mga nagtatanong sa amin at doon namin na-gets na ano ba daw ang leave, kanino ba daw magpapaalam ng leave, kailan makukuha, pagka ba wala ang kapitan, pwede bang pumirma ang kagawad, o yung mga ganun mga basic. So, naisip namin yung human resources basic tenets ng isang opisina. Karamihan kasi siguro baka hindi pa nakakapag-opisina at hindi alam yung mga leave na yan. Babalikan po natin yan, magbe-basic studies po tayo dyan para po kayo nag-opisina nang sa ganun malaman ninyo ang kilos nyo talaga sa barangay. Kasi meron mga barangay officials na tanong, anong oras ba talaga ang pasok namin? Although, napag-usapan na natin noon yan, pero usually ang sinusunod natin is private office hours ang ating pong pinag-uusapan dito. Sa mga private offices, sumusunod po tayo doon.
At syempre, yung basic mechanics po ng paggawa ng budget, care of sagot ni Cap Dondon Francisco, babalikan po natin yan kasi hindi naman, every year naman, hopefully nagbabago yung mga budget ninyo, hindi kayo nagpapas ng paulit-ulit na budget o kaya supplemental. Dahil hindi yung maganda yan, ibig sabihin walang naiisip na bago. Ano po. So, gagawa po tayo niyan on the spot para naman po magkasabay-sabay tayong magkaalaman. Alam nyo, ang kinatutuwa ko sa lahat, hindi lamang sa inyong mga comments na marami kinatutunan. Kami rin po maraming natututunan sa inyo, especially sa probinsya. Nalalaman namin ang inyong mga hinanaing. Minsan napapaisip kami, oo nga no, ganun pala talaga ang problema sa probinsya, no, ibang-iba talaga din eh. So, magfo-focus tayo more on sa mga probinsya, especially dun sa mga nagpa-private message sa amin na Kags Butch, salamat at pinapansin mo kami kahit taga-Bundo kami. Ibang problema namin din eh. So magkakausap po tayo next year, 2025. Hopefully sa Zoom. Sana umabot yung satellite namin dyan para makilala nyo rin ang ating mga barangay officials sa mga kabundukan. Marami pala. Akalain nyo yun. So looking back, pagka naiisip natin ng 2024, isa lang naman talaga ang matinding pinag-usapan pagdating sa taong are. Higit sa lahat sa politika nating lahat. Yun ho yung proposal ng 6-year term para ma-extend ang mga barangay officials. Mainit ang usapan na yan. Alam niyo, isa sa mga take-away ko dyan bigla bang napansin ko, biglang yung usapan na yan, naging incumbent versus aspirants ang nangyari sa mga comment section na ikinalulungkot ko sapagkat hindi naman yan ang pakay natin kasi ang pakay talaga natin dapat sinisumil sa kwarto. Dapat ang pakay talaga natin matuto tayo sa andar ng batas. Pero dahil nga sobrang interesting ng topic at dahil nga mahalaga ang pagpasa o hindi pagpasa ng batas na yan sa buhay ng mga barangay officials, in the next 4 or 6 years, nahuli rin natin kung, okay, nandito tayo second reading, nandito tayo third reading, okay. So, ang issue ngayon, ang maglalaban na lang yung sa Senate version tsaka sa House version. Senate version, 4 years, 3 terms. Of course, pag third term ka na ngayon, wala na sa 2027. Hindi talaga pwede. Pero second term tsaka first term, pwede pang tumakbo for your second and last term. Okay, malinaw po yun. Yung sa House version na pinaglalaban talaga ni Speaker, at aminado naman si Senator Amy Marcos na yun nga talaga ang gusto ng mayari ng House, is 6-year, 2 terms. Kasi sinabi 6-year, 2 terms, third termers wala na. Pero, ang second termers aabot na ng 11 years. So sabi ng House, wala na rin kayo. And then, first term, magkakaroon pa kayo ng one more re-election chance na makabalik sa pwesto for another 6 years to 12 years kayo. So marami nagsasabi ngayon sa mga comments saka nagpapadala sa akin ng messages na Kags Butch, okay na ako sa 4 years. Pero marami din naman nagsasabi na mas gusto namin ng 6 years. Doon sa mga nagsasabi ng 6 years, hinay-hinay tayo sapagkat kawawa naman yung mga second termers. Natatawa ako dahil kasi hindi nila akalain na mawawalan sila ng termino na isa. Although kahit na mag 11 years sila, syempre iba pa rin yung may ina-expect kang last term, di ba? Napagdaanan po natin yun at masaya po yun. Alam nyo, mga last termers, bihira matalo yan. Pwede lang kung may ginawang kalokohan talaga, pwedeng mamatalo. Pero pag walang ginawa, basta okay lang siya. Usually mga last termers lumalabas. So kawawa naman yung mga second termers. Pero hindi sa akin alam niyo naman ang stand ko siguro. Hindi ako kandidato at labas ako diyan kung ano man ang kalabasan, 6 years o 4 years. Ang sa akin lang, sana matuto tayo sa proseso nang sa ganon tayo mga kagawad makatulong tayo sa kapitan natin kung paano magkaroon ng mga advices, policies, tsaka ordinansa, resolution para makatulong sa barangay. Kagawad Butch, ang tanong, papasa ba? Okay.
Meron na tayong mga telltale signs. Meron tayong mga signs na nagpapahiwatig na mukhang papasa itong bill na rin sapagkat mabilis na nangyari natapos ang second reading sa Senate. Tapos na rin second reading sa House. Third reading, magbobotohan lang yan and then pupunta na yan sa BICAM. So, ang umpisa is second week of January hanggang February 11. Nasa BICAM na yan. Pagka nagkabotohan na ng third reading. Pagdating ng BICAM yan, ilang meetings lang naman ng BICAM. I myself attended several BICAMs nung ako po ay committee secretary ng Senado noon. Naka-attend po ako niyan. Usually, yung iba, isang ano lang yan. Isang meeting. Actually, totoo niyan. Bago mag-BICAM, planchado na yan. Alam niyo bakit? Hindi naman first time magkikita ni Senadora at saka ni Speaker at saka ng kanyang mga members ng Senate tsaka nag-uusap na yan sa labas, nagte-text na yan. Parang kagaya ninyo mga kagawad, bago kayo magpasa ng resolution, pinag-uusapan nyo na yan sa labas ng barangay. Alam nyo na rin kung matatalo kayo sa boto, alam nyo na rin kung mapapasa kasi may go ahead na kayo kay Kapitan. Sige, ipaplansya na natin yan, kagawad Butch, sige, ihain mo yan, tapos iboboto yan. Napapag-usapan na yan. Ang hindi lang natin alam kung mananaig ang 6 years o 4 years. So, kung tatanungin nyo kung papasa ba yan, mukhang papasa. Yung political repercussions niyan, kung ano magiging epekto niyan sa politika nating lahat, wag na natin pag-usapan yan. Kasi hindi maganda. Hindi maganda ang kalalabasan. Marami magagalit, marami ring matutuwa. Kaya hindi ako papasok dyan sa ganyang klaseng usapan. Ang sinasabi lang natin din kung paano siya papasa. At mukha naman talaga siyang ipapasa dahil sinabi nga namin ni Kagawad Marinoon talagang gagawa ng paraan. Dalawang bagay para hindi pumasa yan. Pero ito pa isang second telltale signs na papasa siya. Yung sa BARM, pasado na third reading sa House. Akit na sa Senate. Pag akit sa Senate, wala namang ibang version ng Senate kundi sa House din I-adapt ng Senate yan papipirma yan sa Malacanang. Mukhang mapopostpone. Mukhang 80% na mapopostpone yun sa BARM. Of course, hindi natin pinapangunahan. Pero, alam nyo, yun nga ang nakakatuwa. Yung lakad po ng bills, ng resolutions sa ordinansa. Ayun po yung naantabayanan natin. Kaya nahuhulaan natin ng maayos. So, another telltale sign yun signal yun. So, pero iba yun. Yun, postponement talaga. Ewan ko lang kasi alam mo naman ang sinabi ng Supreme Court. Hindi ba pwedeng basta-basta mag-postpone. Ang BARM kasi na-postpone na once. Ito, kung sakasakaling ipapasa itong batas na second time mapopostpone. Hindi natin alam kung anong magiging desisyon ng Supreme Court na naman. Pero tatandaan ninyo, at ako lang naman sasabi sa inyo to. Ito ang tatandaan ninyo pagdating sa Supreme Court. Ang Supreme Court umaakto lamang pag may nag-file against that bill. Aakto lamang. Passive ang Supreme Court. Hindi yan naakto. Halimbawa may nangyari na gano'n, postponement, ay unconstitutional. Pero kung wala magpa-file sa Supreme Court, kagaya ni Atty. Mac, walang mangyayari. The law stays. Yan ang tatandaan ninyo sa Supreme Court. Hindi yung sasabihin, bawal lang sinabi ng Supreme Court. Wala nagpa-file wala nagsabi sa Supreme Court. Hindi umaakto ang Supreme Court. Hindi ganun ang trabaho ng Supreme Court. Kailangan may mag-file. Okay? So, kung wala nag-file, regarding dyan sa BARM na yan, of course, dire-diretso yung batas na yan. Hindi pa natin sinasabing unconstitutional, pero there will be questions like that in the future, pagka nga pumasa. Second na sa tingin kong kung hindi talaga papasayan, yung sa 6-year, 4-year term na pinaglalabanan na yan, kung hindi nga sila umabot, kung hindi sila umabot sa schedule nila, yan ang Pero I think, wala nang hadlang Kasi wala namang senador ang haharang dyan dahil politika ngayon. Election ngayon Sa tingin nyo ba, halimbawa, isang Senator Butch Serrano, sasabihin ko na hadlangan ko yan? Di nawalan ako ng boto sa barangay. Diba? Lahat ng boto kailangan natin. From taong bayan hanggang sa barangay officials. Kasi yan ang kumikilo sa ilalim. Kaya nga nililigawan kayo Kaya ingat tayo. Dahil hindi tayo basta-basta magpagamit. Sapagkat ang ating intention talaga mapasa yung Magna Carta. Kinakailangan natin ng mga bagong benefits. Benefits talaga na dapat bigay sa regular employees ng ating
barangays, kagaya sa nag-oopisina sa private, gano'n po. Kailangan alam niyo ba dati yung mga anak ng kagawad tsaka anak ng mga kapitan may free education sa mga state colleges, free colleges 'no. Ngayon wala na. Dati meron po 'yan. Tanungin niyo ho si Senadora Amy Marcos. Oo, meron ho niyan dati. Pero hindi ko alam kung bakit nawawala. Meron ho kayong medical insurance dapat. And of course, para sa ating mga tanod, dapat meron kayong hazard pay. Dahil ang trabaho nyo, hazardous. Dapat talaga may hazard pay. Hindi ba pwedeng ko nasaktan na iuutang kayo kay kagawad, uutang kayo kay kapitan, mag-aambagan kami mga kagawad dahil walang-wala rin lahat. So, lugi talaga ang barangay. And of course, natutunan na nating lahat ngayong Pasko na karamihan sa inyo walang SRI, wala hong productivity pay, half-month bonus. Naka-institutionalize sa batas yan. Dapat meron kayo 13-month. Pero yung leave credits, yung iba, hindi na bibigyan kasi hindi nyo alam. Ngayon nyo lang nalaman. Dapat i-institutionalize na natin lahat yan. Dapat nakalagay yan sa Magna Carta for Barangays Act. Yung SRI, naka-institutionalize, ibig sabihin, ano man ang mangyari, marireceive ninyo. Hindi yung dahil nakadepende sa budget ninyo. Kasi lahat ng budget ng regular government employees meron. Bakit ang frontliners, mga barangay, wala? Yun ang paglalaban natin next year. Sana samahan niyo po kami. Regardless kung ano man ang mangyari sa 6-year, 4-year na yan, tuloy-tuloy ang laban natin sa Magna Carta. So, ganun na lamang po ang ating pong habilin sa inyo. At in the coming year, 2025, marami pa kaming sorpresa, marami kami mga mabibigat na guests. Sana po mag-subscribe kayo kasi meron po tayong hinahabol na numero para makatulong naman po sa amin. Para tuloy-tuloy lang po ang ating pong serbisyo. At sana i-share nyo rin po at mag-like sa bawat video na inyo napapanood. So, Merry Christmas po at Happy New Year sa inyong lahat. God bless po. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik dahil kung wala kayo, wala ako sa barangay tayo. God bless po. Ako po si Kagawad Butch Serrano. Maraming salamat mga kabarangay.